So itong mga ito, para itong mga langaw na nakasakay sa kalabaw. Dapat pagsabihan yan ng aming impeachment court na pagbawalan yan sa... Wala silang karapatan eh, hindi ko nakikita. Meron na ba kayo nakitang piskal na binabanatan yung judge? Abi, pambihis yun eh. Ang masasabi ko lang sa ating mga kababayan, kung panonoorin niyo po nung buo yung palitan ng salita, at ito naman, mahirap pong mag-umpisa doon kasi sa hearing dahil bawal po yan. Doon na lang po sa sinabi nila sa press con nila. Ang sabi nila sa press con nila, ang sinasabi ko daw, na one way, masyado naman kayong one-sided eh. Ang sinasabi ko po doon kasi, bakit ang prosecution, binabanatan nyo ang mga senator judge? Hindi nyo dapat ginagawa yan. Kasi judge yan eh. Saan ka naman nakakita ng prosecutor, babanatan mo yung judge? Binabanatan nila yung mga nakakulong na senator judge. Si Jinggoy Estrada, Senator Jinggoy, tsaka si Senator Marcoleta. Banat sila, si Ridon. Binabanatan na hindi dapat yan mag-participate. Binabanatan ni Dilima, hindi yan dapat mag-participate. Anong pakialam nila? Eh, rules namin yun. Hindi dapat sila nakikialam doon. Yun yung sinasabi ko. Pinapayagan nyo yung mga may kaso na mag-witness dito. Pero yung mga senador na may kaso, kako, na hindi naman final and executory, wala pang nangyayaring hearing, ayaw niyong payagan ditong mag-participate. Anong karapatan nila sabihin sa amin yun? Medyo itong mga ito, para itong mga langaw na nakasakay sa kalabaw. Dapat pagsabihan yan ng aming impeachment court na pagbawalan yan sa... Wala silang karapatan eh, hindi ko nakikita. Meron na ba kayo nakitang piskal na binabanatan yung judge? Abi, pambihira. Dapat po ata makontempt yung mga ganyan. Yan po ang dapat mangyari. Kasi alam nyo, ang aking pakiusap. Pag ako po nagsalita doon, meron... Alam na, kilala nyo naman, mahirap magsalita kasi sub-judice tayo, no? Sana, panghawakan natin yung sinabi ni Patron. Gusto ko maintindihan ng taong bayan kung ano tong impeachment. Huwag nating daanin ito sa masyadong legal at masyadong Inglesan na mga salita. Kasi, di ba sabi nila para sa bayan nito, itong impeachment? O ba't ayaw natin ipaintindi? Dapat ipaintindi natin. Hindi tayo pwedeng... Sila tong sabi ng sabi, no, wag daw masyadong mag-technical. Pag nagiging technical ako, sasabihin naman nila, alam nyo, ang hirap eh. Speaking of sub-judice, Pero paano yung boto? Kasi kung mababawa ng may sense eh. Hindi lang yung parang pagmamalaki nyo lang na 29 years kayong mambabatas. Yung meron talagang laman. Ika. Handa naman po tayo dyan. Handa po tayo dyan. Alam nyo, pati kabuhayan namin, tinitira na nan. Pero paano yung boto? Kasi kung mababawasan kayo na mababawasan. Yun nga ang sinasabi ko eh. Bakit itong impeachment court, hinahayaan nila magsalita yung mga prosecutor na gusto nila magbawas sila. Yan ang sila intention nila nagdidesisyon, ano? Parang sila nagdidesisyon. Tapos gusto nila lumiit yung 2/3. Parang, bakit ganito? Ano to? Alam niyo, malaking constitutional crisis ito, ah. Kasi konstitusyon yan eh. Hindi natin pwedeng baguhin ang konstitusyon ng sasabihin ng, halimbawa lang, kasi parang ang dating eh, hihingi sila ng interpretasyon sa Supreme Court. Malabo yun. Kasi kung amendahan natin yung saligang batas, magkaroon tayo ng constitutional assembly, baguhin natin. Hindi pwedeng i-interpret yun na sila mismo lang, sasabihin lang ng Supreme Court. Nabawasan natin yung 2/3. Halimbawa, naging 20 na lang kami. Ilan ba yon? Ilan 2/3 niyan? Sabihin mo na 16. 14 na lang, gano'n? Teka muna naman. Pero Sir Lito, di ba binanggit na yan ni Escudero? Binanggit na rin actually ni Lacson na 16 talaga eh. Ano kaya ang dahilan kung bakit talagang inuunti-unti sila na ikulong at posible pa bang bumalok? Okay, sa bagay, may bendalo sila. Posible pa bang baluktutin yan at gawing mas mababa?
imposible yan. Sabi nga ni Senator, it will create a constitutional crisis. Kasi mawawala ka lang sa pagiging senador kung mamatay ka, kung mag-resign ka, o ma-expel ka. Eh para mo i-expel ang senador, paano mang kadahilanan, 2/3 vote din eh. So how do you expel Marcoleta, Bato, and Jinggoy? Wala yan. Miski idulog nila sa Supreme Court, ano yan? Miski si Chief Justice Hilario Davides, sinabi na 16, di ba? Sir Lito, anong Yung mismong gumawa po. Oh. Yung mismong gumawa ng konstitusyon. Sir Lito, anong nakikita mong resulta o parang bilang isang strategist? Ano ba to? Bakit ang init-init lagi nila dito sa impeachment na to? Eh, Kasi may mga bagay pa dapat unahin. Planado ito, Antimano eh. Ito'y conspiracy talaga dahil nga una, walang kandidato ang administrasyon sa 2028. O kita mo nga, pinakamataas si Vince Dizon, 1%. Di ba? sa hanay nila. Pangalawa, kung hindi man nila ma-convict si Inday Sara, sisiraan nila na sisiraan in the hope na yung numbers niya bumaba. Tumataas pa. Speaking of planado, sa tingin niyo po ba dito, from the beginning, pinagpaplanuhan na talaga nilang uwasakin o pabagsakin si BP Sara? From the very beginning. Kaya din ganyan ang galit ni Inday Sara eh. Kasi na-discover niya later na talagang pinroject siya. Kaya siya galit na galit. Kasi she joined in good faith. Aminin naman natin, kung hindi naman pumayag si Inday Sara na magbisi kay BBM, mananalo ba si BBM? Oy, kami ni Bayna kay Isko nun. No? Nung nagsama si Inday Sara at saka si BBM, alam na nating tagilid eh. Pero nandun na tayo. Alam nga naman, iwanan mo yung ano mo, di ba? Bakit naman ako sasama kay BBM, di ba? In the first place, galing ako kay Ninoy, di ba? Para kaya ako sumama kay. Pero kung halimbawa, hindi nagsalita si BP Sara, nanahimik na lang siya, hindi kumontra, sa tingin niyo, hindi... Doon masisira, palagay ko. Doon Doon masisira si Inday Sara. Hindi maaari eh. Siyempre meron... Mababagsakin pa rin talaga. Siyempre may sarili siyang paninindigan eh. Di ba? At nakikita niyo yung pagkakamali. Pag hindi niya sinabi yung paninindigan niya at hindi niya punahin yung pagkakamali, yun ang betrayal of public trust. Di ba? Pero Sir Lito, mukhang nagkamali sila kahit mapabagsak nila si VP Sara Duterte. May Senator Robin pa tayo eh. Patay tayo dyan. Number 1 senador. Number 1 VP. Baka doon papunta. Kaya Pag pala nagkamali pinagsasabay, no? Binabanatan. Nagsasabay sila eh. Pala. Pero meron ako narinig nung nakaraan kay Sir Lito. Itong impeachment, nabanggit ninyo na napakadelikado nito na nakatutok dito ang tao. May flood control, scandal. At the same time, may budget para sa 2027. Pakipaliwanag nga yan. Yan ang isa pa, no? Dinidistract nila ang taong bayan. Natutukan yung impeachment. Makalimutan ngayon yung issue ng flood control. Makalimutan yung mali-malitang pera na binibigay sa mga congressmen at kung kani-kanino. No? So natapagtatakpan. Ngayon lang, di ba? Nakalimutan na yung Blue Ribbon naman, hawak nila ngayon. Ayaw namang imbestigahan ng Blue Ribbon yung tawagin yung Move on 18 na daw. Move on na daw ex-Marines sa o flood control. ex-soldiers, Yun ang sabi, move on na sa flood control.